na ninamabalik ang anak ko. Kaya managot sila. Siguro mag-uwi nila. Batang-bata pa yung anak ko. May magandang bukas pa. Tapos, inano na lang nila, nagkanon-kanon na lang. Narinig niyo ang hinagpis ng magulang ng isang maritime student sa Cavite na nawalan ng anak dahil sa isang karumal-dumal na bagay. Noong March 1, 2026, bandang 2:11 ng hapon, nahagip ng CCTV sa labas ng isang ospital ang pagdating ng isang silver na sasakyan. 3 individual ang nagbuhat sa isang lalaki. Tila walang malay at agad itong isinakay sa stretcher. Habang nagsimula ang mga medical personnel ng CPR upang subukang iligtas ang kawawang lalaki. Sa una, sinabi ng mga nagatid na siya ay biktima ng hit and run. Ngunit habang sinusuri ng mga investigador ang kanyang katawan, unti-unting nabasag ang kwentong iyon sapagkat ang mga marka sa kanyang katawan ay hindi bakas na aksidente, kundi mga palatandaan ng isang matindi at mapanganib na initiation rite. Sa tahimik na komunidad sa Dasmariñas City, nakatira ang isang kabataang may malinaw na pangarap para sa kanyang kinabukasan. Siya si Mark Kenneth Alcedo, 19 years old, pinanganak noong October 16, 2006 at lumaki sa barangay Langkaan 2. Sa piling ng isang pamilyang kilala sa kanilang pagiging malapit at maalaga sa isa't isa. Para sa kanyang pamilya, si Kenneth ay hindi lamang isang anak, kundi isang pag-asa. Isang kabataang maingat nilang pinalaki at inalagaan mula pagkabata. Kasama sa kanyang pamilya ang kanyang ina na si Gemma Alcedo, ang kanyang ama na si June Alcedo at ang kanyang ate na si Jen. Ayon sa kanilang mga salaysay, si Mark ay isang mapagmahal na anak at kapatid. Tahimik ngunit masipag at laging iniisip kung paano makakatulong sa kanyang pamilya balang araw. Para sa kanila, ang kanyang mga pangarap ay pangarap din ng buong pamilya. Sa isa sa mga post ng kanyang ina, ibinahagi niya ang isang lumang liham na isinulat ni Kenneth para sa kanyang ama para sa selebrasyon ng Father's Day. Sa simpleng sulat kamay ng isang bata, mababasa ang mga salitang puno ng paghingi ng tawad. Dear Papa, sana patawarin mo ako kasi nag-computer kami at sorry na din at hindi na ako pupunta doon habang buhay. At sorry sa paghahanap sa kahit saan na lugar. From Kenneth. Sa maikling liham na iyon, makikita kung gaano niya pinahahalagahan ang damdamin ng kanyang mga magulang. Isang katangiang dala niya kahit noong siya ay bata pa lamang. Sa larangan naman ng edukasyon, nagsisimula pa lamang ang kanyang paglalakbay. Si Mark ay isang first-year college student sa Philippine Nautical and Technological College, kung saan kinukuha niya ang kursong Bachelor of Science in Maritime Transportation. Ang kursong ito ay naghahanda sa mga kabataang nais maging seafarer o opisyal sa barko, isang profesyong matagal nang pinapangarap ng maraming Pilipino. Para kay Kenneth, ang landas na ito ay hindi lamang tungkol sa sariling ambisyon. Tulad ng maraming maritime students sa bansa, ang kanyang pangarap ay makapagtrabaho balang araw sa mga barkong bumabagtas sa iba't ibang bahagi ng mundo upang makatulong at makapagbigay ng mas maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang tahimik na personalidad, sinasabi ng mga nakakakilala sa kanya na si Kenneth ay palakaibigan at madaling pakisamahan. Sa paaralan, sinusubukan niya makibahagi sa iba't ibang gawain at makilala ang mas marami pang kapwa estudyante. Para sa kanya, ang kolehiyo ay hindi lamang lugar ng pag-aaral, kundi pagkakataon ding makabuo ng mga bagong pagkakaibigan at koneksyon. Ngunit sa paghahangad na mapalawak ang kanyang koneksyon sa paaralan, isang desisyon ang kanyang ginawa. Isang hakbang na sa simula ay tila bahagi lamang ng karaniwang buhay estudyante. Hindi pa niya alam na ang hakbang na iyon ang magdadala sa kanya sa isang pangyayaring mag-iiwan ng maraming tanong. Dumating ang madaling araw ng March 1, 2026. Sa araw na iyon, linggo, iyon na pala ang huling pagkakataon na makakasama ng pamilya si Mark Kenneth sa kanilang tahanan sa Dasmariñas City. Ayon sa kanyang mga magulang, simple lamang ang kanyang paalam. Sasama lang daw siya sa isang outing kasama ang mga kaibigan. Para sa pamilya, isa lamang itong karaniwang lakad.
ng isang college freshman. Walang anumang senyales na iyon na pala ang huling beses na makikita nila siyang buhay. Habang lumilipas sa mga oras, nagsimula mag-alala ang kanyang pamilya. Inabot na ng gabi ngunit wala pa ring balita mula kay Kenneth. Hindi rin siya makontak sa cellphone, bagay na lalo pang nagpalala sa pangamba ng kanyang ina. Bandang 9 ng gabi, dumating ang isang mensahe mula sa ilang kaibigan ni Kenneth. Doon nalaman ng pamilya na ang binatilyo ay dinala umano sa isang ospital sa General Trias at wala na ito. Agad na nagtungo sa ospital ang kanyang mga magulang, umaasang may pagkakamali lamang sa balita. Ngunit pagdating nila roon, isang nakalilitong sitwasyon ang kanilang nadatnan. Ayon sa ama ni Kenneth, una raw sinabi ng mga tauhan sa information desk na wala silang record ng pangalang Mark Kenneth Alcedo. Nang ipakita ng pamilya ang larawan ng kanilang anak, saka lamang napagtanto ng mga nasa ospital na ang tinutukoy nilang pasyente ay ang binatilyong dinala roon ng 3 hindi pa nakikilalang lalaki. Ayon sa ulat, iniwan lamang ng mga ito si Kenneth at agad na umalis. Bago sila tuluyang nakaalis, sinabi umano ng 3 lalaki na ang biktima ay nasangkot sa isang hit-and-run accident at ipinakilala ang kanilang sarili bilang concerned citizens. Ngunit ang tangkaing pigilan ng mga tauhan ng ospital upang kunan sila ng salaysay, nagmamadali umano silang umalis. Habang sinisiyasat ng mga doktor ang biktima, unti-unting lumitaw ang mga detalyeng lalong nagpalakas sa hinala ng pamilya na may mas malalim na nangyari. Ayon sa ama ni Kenneth, napansin umano ng punerarya at ng mga tumingin na marami itong sugat at marka, lalo na sa bahagi ng hita at likod ng mga binti. Napansin din ng doktor ang ilang palatandaan na hindi karaniwang makikita sa isang aksidente sa kalsada. Itim ang mga labi, may mga natanggal ng ngipin, may pulang likido ang mga kuko at maraming violets sa katawan. Ang mga detaling ito ang nagbigay ng matinding hinala sa pamilya na maaring biktima ng initiation rites ang kanilang anak. Sa paunang ulat ng pulisya ng Philippine National Police, patuloy pa ring tinutugis ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga taong nasa likod nito. Kasabay nito, iniimbestigahan din ng pulisya ang sasakyang ginamit sa pagdadala kay Kenneth sa ospital na umano'y iniwan sa isang liblib na lugar sa Cavite. Sa gitna ng matinding lungkot at galit, nanawagan ang pamilya ni Kenneth sa paaralang kanyang pinapasukan at sa mga posibleng sangkot sa insidente. Para sa kanyang mga magulang, ang tanging nais nila ngayon ay malaman ang buong katotohanan at mapanagot ang mga responsable. Hindi nagtagal habang lumilipas sa mga oras, unti-unting nabubuo ang larawan ng nangyari. Nagsimulang manawagan ng mga otoridad sa sino mang maaring naging biktima o nakasaksi ng kaugnay ng insidente. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang pakikipagtulungan ng mga saksi upang mabigyan ng hustisya ang nasawing estudyante at upang hindi na maulit pa ang ganitong pangyayari. Sa pagsisiyasat nila sa isang CCTV footage noong March 1, 2026, bandang 2:11 ng hapon, sa labas ng isang ospital sa Cavite, makikita ang pagdating ng isang silver na sasakyan. Mula rito, ibinaba ng 3 individual ang isang lalaking tila wala ng malay. Agad siyang isinakay sa stretcher habang nagsimulang magsagawa ng CPR ang mga medical personnel, isang eksenang nagsilbing unang sulyap sa trahedyang nagaganap. Di nagtagal, lumabas ang autopsy. Batay dito, lumabas na ang sanhi na pagkasawi ni Kenneth ay severe blunt force trauma sa lower extremities. Matinding pinsala sa mga binti at iba pang bahagi ng katawan. May mga marka sa batok at likod, may bitak sa panga at mga palatanda ang nagpapakita na matinding pananakit na naranasan ng biktima. Ang isa sa pinakamasakit ay may nakitang sili sa pribadong parte ng kawawang estudyante. Ang mga detaling ito ang lalo pang nagpatibay sa hinala ng mga investigador na naganap ang isang marahas na initiation rites. Para sa pamilya ni Kenneth, ang balitang ito ay isang dagok na halos hindi matanggap. Ayon sa kanyang ama na si June, habang nagbibigay siya ng salaysay sa presinto, hindi niya mapigilang mapaluha sa bigat ng nangyari. Para sa kanila, ang pagkawala ng kanilang anak ay hindi lamang isang trahedya. Isa itong sugat na mananatiling sariwa sa kanilang puso. Sa isinagawang backtracking investigation noong March 1, 2026, 3 estudyante ang sumailalim sa initiation rites na isinagawa sa isang malawak at bukas na lugar sa Barangay Langkaan, Dasmariñas City.
Natukoy ng pulisya ang 3 individual na naghatid sa biktima sa ospital, kabilang ang driver ng sasakyan. Makalipas ang ilang oras, kusang sumuko ang driver sa General Trias City Police Station na nagbigay daan upang makilala pa ang iba pang mga taong posibleng sangkot sa insidente. Ayon sa mga otoridad, tinatayang mahigit 20 katao ang maaring may kaugnayan sa ritual at 9 sa kanila ang sinasabing may direktang partisipasyon sa insidente. Sa panahong ito, patuloy na isinasagawa ang manhunt operations upang mahanap ang iba pang individual na maaring may kinalaman sa nangyari. Samantala, naglabas din ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Philippine Nautical and Technological College. Nilinaw nilang mahigpit nilang kinokondena ang hazing at wala silang pinahihintulutang fraternity or sorority sa loob ng kanilang institusyon. Tiniyak din ng pamunuan na isusulong nila ang pinakamataas na disciplinary sanction at legal na hakbang sa sinumang mapatunayang sangkot. Samantala, noong gabi ng March 2, 2026, tahimik na naiuwi ang labi ni Mark Kenneth Alcedo. Ito'y sa kanilang tahanan sa Dasmariñas City. Sa loob ng bahay na minsang puno ng karaniwang ingay ng isang pamilyang magkakasama, ngayon ay napalitan ng mabigat na katahimikan at lungkot. Unti-unting dumating ang mga kamag-anak, kaibigan at mga kapitbahay upang makiramay sa pamilya. Sa gitna ng mga kandila at bulaklak, nagsimula ang burol ng binatang puno pa sana ng mga pangarap para sa kanyang kinabukasan. Habang nakahimlay si Kenneth, hindi pa rin matanggap ng kanyang mga magulang ang biglaang pagkawala ng kanilang anak. Para sa kanila, isang araw lamang ang nakalipas ay masigla pa siyang nagpaalam na lalabas kasama ang mga kaibigan. Ngunit ngayon ang simpleng paalam na iyon ay nauwi sa isang misteryong pilit nilang inuunawa. Sa gitna ng pagluluksa, ibinahagi ng ina ni Mark Kenneth na si Gemma ang sakit na kanilang nararamdaman matapos makita ang kalagayan ng kanyang anak. Anya, yung anak mo, makita mo na ganoon, parang ikaw na ang pinaslang. Ayon pa sa kanya, sa kanilang tahanan ay halos hindi nila ito pinabayaan. Anya, kinukumutan mo yan dito sa bahay, halos hindi mo padapuan ng lamok. Ang dami pang pangarap ng anak namin. Sinabi rin ni Gemma na sana ay may pagkakataon pa sanang mabuhay ang kanyang anak kung agad itong naisugod sa ospital. Sa kabila ng matinding pikati, nanatiling determinado ang pamilya na ipaglaban ng hustisya para kay Kenneth. Ayon sa kanyang ama na si June, hindi sila titigil hanggang hindi nabibigyan ng katarungan ang nangyari. Ipaglalaban kita, magiging masaya ka dyan kapag natapos na ang kaso at mananalo tayo, anak. Madiing sabi niya. Habang patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay, kasabay rin nito ang pag-usad ng investigasyon ng mga otoridad. Isang paghahanap ng katotohanan na maaring magbigay linaw sa trahedyang naganap sa lalawigan ng Cavite. Dinagdagal ilang kilometro mula sa main road sa Dasmariñas City, natunto ng mga investigador ng Philippine National Police sa Cavite ang isang liblib na lugar na pinaniniwala ang pinangyarihan ng initiation rites ng isang fraternity. Ayon sa ulat, makipot ang daan patungo sa lugar at malayo ito sa mga kabahayan, dahilan upang maging tahimik at halos wala makasaksi sa anumang mangyayari roon. Agad na isinailalim sa forensic investigation ang lugar, habang sinuyod naman ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang paligid upang maghanap ng karagdagang ebidensya na maaring magbigay linaw sa nangyari noong araw na iwan. Pinaniniwala ang dito pinahirapan si Kenneth. Ayon sa Cavite Police, ang mismong kapwa niya neophyte ang nagpuro sa kanila sa eksaktong lokasyon ng initiation. 2 umano ang kasama niyang sumailalim sa ritual. Mga kabataan ngayon ay tinuturing ding mahalagang saksi sa investigasyon. Sa inisyal na pahayag ng isa sa mga kasamang neophyte, nagsimula ang kanilang araw bandang 3:30 na madaling araw nang sila ay magtipon-tipon. Ayon sa kanya, bago pa man tumungo sa lugar ng initiation, dumaan pa umano sila sa simbahan. Pagsapit ng bandang 6:30 ng umaga, sabay-sabay silang umakyat sa nasabing liblib na lugar. Sinalaysay pa ng saksi na nakapiring o naka-blindfold sila habang nagsisimula ang ritual. Hindi nila makita kung sino ang mga nasa paligid. Tanging mga boses at galaw lamang ang kanilang naririnig. Sa gitna ng ritual, narinig umano niya ang ilang miyembro ng grupo na nagsasabing, "Dali na sa ospital, dali na sa ospital." Doon niya napagtanto na may malubhang nangyari sa isa sa kanila.
Na makausap nga ang dalawang neophyte, kapansin-pansin ng mga malalalim na sugat at pamamaga sa kanilang mga hita. Halos kulay ube o tila kulay talong na ang ilan sa mga marka, mga bakas na matinding pisikal na pagsubok na kanilang dinaanan. Ayon sa kanila, sa simula ay tila paddle lamang ang parusa. Ngunit habang tumatagal ang proseso, nagbago umano ang takbo ng initiation. Pinadal lang po, ganun din po kay Kenneth, sabi ng isa sa kanila. Ngunit hindi pa roon natapos ang lahat. Ayon sa kanilang kwento, hindi raw nakontento ang ilang miyembro. Bago kami matapos, pinagsusuntok po kami, dagdag pa ng isang neophyte. Sa puntong iyon, nagsimulang maging mas mabigat ang sitwasyon. Ayon sa kanilang salaysay, bigla na lamang nawala ng malay si Kenneth habang nagpapatuloy ang initiation. Ang ilan sa kanila ay nasa loob ng bahay habang sa sala umano naggaganap ang ilang bahagi ng ritual. Samantala sa panahong ito sumailalim sa inquest proceedings ang driver ng sasakyang naghatid sa labi ni Kenneth sa ospital. Ayon sa pulisya, nahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 11053 pati na rin sa obstruction of justice. Matapos umanong sabihin sa ospital na ang biktima ay nasangkot sa isang hit-and-run accident, isang pahayag na kalaunay pinabulaanan ng forensic findings. Sa loob ng maraming dekada, patuloy na nagiging bahagi ng mga ulat ang mga insidenteng may kaugnayan sa hazing sa Pilipinas. Ayon sa mga tala, mahigit 50 kaso ng pagkasawi na ang naitala mula 1954 hanggang 2023. Karamihan sa mga ito ay naganap sa mga initiation rite ng ilang fraternity sa loob o paligid ng mga paaralan at universidad. Mga pangyayaring kadalasang nagsisimula bilang tradisyon ngunit nagtatapos sa trahedya. Dahil nga sa sunod-sunod na insidente, ipinasa ang Anti-Hazing Act of 1995, isang batas na naglalayong itugbawal at parusahan ng mga mapanganib na gawain sa hazing. Layunin nitong pigilan ang mga ritual na maaring magdulot na matinding pinsala sa mga sumasailalim dito. Ngunit patapos ang ilang kontrobersyal na kaso kabilang ang pagkasawi ni Horacio Ateo Castillo III noong 2017, lalo pang pinaigting ang batas. Kaya noong 2018 nga ipinatupad ang Republic Act No. 11053 na naglatag ng mas mahigpit na regulasyon laban sa hazing. Sa ilalim ng batas na ito, halos lahat ng uri ng hazing ay pinagbabawal. Kahit pa may pahintulot ang mismong sumasailalim sa initiation, hindi lamang ang mga direktang kalahok ang maaring managot. Maari ring masangkot ang mga opisyal ng organisasyon, alumni at maging ang mga taong may kinalaman sa insidente, ngunit piniling manahimik. At sa mga pagkakataong ang isang initiation ay nauuwi sa pagkasawi, ang kaparusahan ay maaring umabot sa reklusyon perpetua, isang hatol na nangangahulugang habang buhay na pagkakakulong, isang paalala na sa likod ng mga ritual na ito, may mga buhay na maaring tuluyang mawala. Dahil sa seryosong pagtingin sa insidente, nanawagan din si John Vic Remulla na tuluyan ng itigil ang mararahas na fraternity initiation rites. Pinahayag niyang makikipagpulong siya sa pambansang pamunuan ng Tau Gamma Phi upang pag-usapan kung paano tuluyang mapipigilan ang ganitong uri ng karahasan sa mga recruitment at initiation practices. Samantala sa pag-usad ng investigasyon, ang ama na si June ay naglabas ng pahayag. Ang pagsuko ng mga neophyte ay nakapagbigay ng kaunting pag-asa sa kanilang pamilya. Ang balitang may ilang sospek na kusang sumuko sa mga otoridad. Para sa kanila, isa itong mahalagang hakbang sa paghahanap ng katarungan para sa kanilang anak. Ayon sa ama, mahalaga ang mga testimonya dahil sila mismo ang nakasaksi sa mga nangyari noong araw na iyon. Bagamat sila rin ay nasaktan sa naturang ritual, pinili pa rin nilang magsalita upang mailahad ang katotohanan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nanindigan ng pamilya ni Mark Kenneth na hindi sila papayag sa anumang areglo. Para sa kanyang ama, malinaw ang kanilang paninindigan. Ang mga sangkot ay dapat managot sa batas. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang alam ng mga sangkot na ipinagpabawal ng batas ang ganitong gawain, kaya't nararapat lamang na pagdusahan nila ang kanilang ginawa. Samantala, tiniyak ng Public Attorney's Office o PAO sa pamumuno ni Persida Acosta na tutulungan nila ang pamilya hanggang sa dulo ng proseso ng kaso. Para sa mga abogado ng PAO, malinaw na seryoso ang mga sugat na tinamo ng biktima. Mga pinsalang hindi basta-basta maipapaliwanag bilang simpleng initiation lamang.
Dahil dito, pinag-aralan din kung maaari pang madagdagan ang mga kasong isasampa laban sa mga sangkot. Upon recording sa huling ulat, ayon sa pulisya, mahigit 20 na katao ang iniimbestigahan na sangkot sa hazing. 9 na katao ang direktang lumahok sa pambugbog sa initiation rites. 7 suspect ang nasa kustodiya na ng pulis matapos ang sunod-sunod na pagsuko. Isa nga sa mga unang natukoy ay ang driver ng sasakyan na nagdala kay Kenneth sa ospital matapos ang hazing. Ngunit may nagkomento na napalaya na daw ito dahil sa lakas ng kapit ng frat, pero wala pang opisyal na ulat kaunay na komentong ito. Silang lahat ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 11053. Mayroon pang 12 iba pang individual na kasama sa reklamo, habang 3 sa kanila ang hindi pa nakikilala ng mga otoridad. Ang hepe ng pulisya sa Dasmariñas ay nagpahayag na may mga indikasyon na may ilan pang sospek ang maaring sumuko sa mga susunod na araw dahil sa pangamba sa kanilang sariling kaligtasan habang nananatili sila sa labas. Para sa ama ng biktima, isang mensahe lamang ang nais niyang ipaabot sa mga miyembro ng fraternity. Anya, kung tunay umanong makatao ang kanilang organisasyon, nararapat lamang na tulungan nilang mailabas ang buong katotohanan at hikayatin ang kanilang mga kasamahan na sumuko at harapin ang pananagutan. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang paninindigan ng ama ni Mark Kenneth. Ayon sa kanya, hindi siya titigil sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang anak. Para sa kanilang pamilya, ang laban na ito ay hindi lamang para kay Kenneth, kundi para rin maiwasan na may iba pang kabataang maging biktima ng ganitong uri ng karahasan sa hinaharap. Sa loob ng ilang fraternity, matagal ng kontrobersyal ang mga initiation rites, kung saan ang hazing ay naging bahagi ng pagtanggap sa mga bagong miyembro. Bagamat sinasabi ng ilan na ito ay pagsubok ng tapang at katapatan, maraming insidente na ang nauwi sa matinding pinsala at sa ilang pagkakataon sa trahedya. Sa likod ng bawat pangalan ay may mga pamilyang naiwan, mga magulang at kapatid na patuloy na naghihintay ng hustisya. Para sa kanila, hindi lamang ito tungkol sa isang kaso sa korte. Ito ay paghahanap ng katotohanan kung bakit nawala ang kanilang mahal sa buhay. At isang panawagan na sana'y wala ng ibang pamilyang maranasan ang parehong sakit. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!